tayo sa mabuting balita na may maghahatid ng mabuting balita, mensahe mula sa Diyos, mula sa ating panahon, sa nagbabagong panahon na ipagkaloob na ating ina sa bagong Jerusalem, Inang Dulce. Ang una si Inang Dulce. Pangalawa ka. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung gusto mo nakaupo, pwede naman. Pwede pa, malakas pa ulo. Amen. Nagluluto ko na eh. Oo nga eh. Pinalakas ako eh. Maganda pa. Ako nagpapasalamat doon sa akin eh, brother. Sabi ni Lord, pagaling daw niya ako. Palakasin daw niya ako. Amen. Sana bumalik yung ano ko, yung former ko na lakas ba. Oo, pwede. Kasi marami pang mga mga matatanda sa akin, mas malakas pa nga eh. Gusto ko rin nakita ko sila, malalakas pa sila. Amen. Mga tag-85 pa nga ito eh. Malakas pa Yung sila. 89 na nga eh. Oo, malakas pa na. Ano yung, si Mon ngayon, nandoon sa ano, sa Zamboanga, kasi namatay yung kapatid niya. Yung kanyang yung asawa na isang kapatid niya, sinong holding, 92 years old, nakipaglibing pa sa patay. Malakas pa. Talagang mga lagi kayo mahaba ang buhay. Ngayon, doon sa ating gospel na basa ngayon, ito ay tungkol sa katotohanan na tayo ay haharap tayo sa katotohanan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Kasi kung hindi tayo maging totoo o hindi tayo naniniwala sa Panginoon or hindi tayo maging makatotohanan, ay mabigat sa ating puso ang damdamin natin na lagi tayong hindi natin sinasabi yung totoo ba, gano'n. At hindi tayo sumasang-ayon sa katotohanan. Tulad nitong sa gospel natin na si Jesus ay inano pa siya, minura pa siya doon sa kanyang pananalita. Sino ba yan? Na hindi sila naniniwala kay Jesus dahil siguro hindi lang ba anak lang yan ng isang karpintero. Alam mo naman ang mga tao, naniniwala lang sila sa mga tao na mga matataas. Pero pag mga mababa na, parang hindi sila naniniwala. Ang nanay niya ganito lang naman, ang tatay niya ganyan. Pero hindi nila alam na yung tao na yan ay makatotohanan. Kasi ang katotohanan ay siyang sa atin, will set us free. Basta tayo ay lagi tayo nasa totoo. Sa totoo tayo. Kung ano ang totoo. Tulad sa halimbawa sa ating mga sa ating pamumuhay. Mabigat pagka ang sinasabi natin ay hindi totoo. Pero kung totoo ang sinasabi natin, maluwag sa puso natin, hindi wala tayong kinatatakutan kasi totoo ang sinabi natin eh. Magpapalaya kasi si Jesus ay siya ang the way, the truth, and the life. Siya ang daan natin, ang katotohanan at ang ating buhay. At kung mag-look back tayo sa kasinungalingan, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating puso. Kaya, panalangin natin sa Panginoon na ang katotohanan ay hindi lamang natin gamitin sa ating pamilya, kundi sa ating community, at higit sa lahat sa ating bansa. Diba? Ang katotohanan, doon tayo sa katotohanan. So, sino ba ang nagsasabi ng totoo? At sana'y manalangin tayo na ang ating bansa ay hindi lang sa bansa natin, sa ating community, sa ating pamahay, magkaroon lagi ng totoo na pagsamahan para maluwag sa puso ng bawat isa na
totoo ang ano natin, ang ginagawa natin. Hindi naman tayo perfect na tulad ng Panginoon, pero kailangan maging totoo tayo. Kasi yan ang makapag-ano sa atin, makapagbigay sa atin ng kapayapaan at magbigay sa atin ng consolation sa buhay natin pag totoo ang ating mga ginagawa. Hindi lamang sa ating pamilya, sa ating pamilya, kundi sa ating buo. Sana'y bigyan tayo ng mga leader, lalo na sa bansa natin, na magkaroon tayo ng isang mamuno sa ating bansa na totoong tao, na nagmamalasakit sa mga tao, sa kapakanan ng bawat isa, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa lahat ng mga tao, para umunlad ang mga tao at lahat ng mga tao ay gumanda ang mga buhay nila. Amen. Hindi lamang sila lang ang maganda ang buhay. Tingnan naman nila ang mga tao na mahirap, na hindi na makakain, walang mga bahay, walang mga ganyan. Magkaroon tayo. Yan ang ipanalangin natin sa Panginoon, na ang ano na ito ngayon, ang sinasabi ni Lord sa atin ngayon, maging totoo kayo. Mamili kayo ng mga tao, mga totoo, na makatulong sa kahirapan ng ating bansa. Dahil alam naman natin na lahat na maraming naghihirap dahil sa mali na mga pamamalakad ng ating mga gobyerno. Kaya sana magkaroon tayo ng isang leader, bigyan tayo ni Lord ng isang, grasyahan tayo ng Panginoon ng isang mamumuno sa ating bansa. Kasi pag hindi tayo magbago at hindi tayo dapat magbago rin tayo mga Pilipino. Kasi hindi tayo magbago, hindi tayo bibigyan ng Panginoon kasi yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi kayo magbago, hindi ko kayo bibigyan ng isang leader na magpaunlad sa inyong bayan. Kaya dapat ang mga Pilipino dapat sa atin ay lahat tayo ay magbago tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, magtiwala tayo sa ating Panginoon, kay Jesus. Ang lahat ng mga sinasabi sa Bible, magbasa tayo at i-meditate natin ang mga sinasabi niya, at maniwala tayo sa mga sinusulat ng mga propeta, na ang lahat ng mga sinulat nila ay mga totoo at naganap sa ating buhay ang lahat ng mga sinulat ng ating mga propeta dahil sa guidance ng ating Panginoon. Amen. Thank you. Ano ba yan, Brad? Tama ba yung sinabi ko? Opo, ay. Tama yun. Kailangan natin ng ano. Sige.